Magandang araw mga kababayan. First time ko mag-vlog ngayon. Ah, Pasensya na sa mga Tagalog, hindi kasi ako marunong mag-Tagalog, pero pipilitin ko mag-Tagalog para maintindihan ng iba. Okay? Ito mga issue natin ngayon. Tatalkayan natin yung mga issue ngayon parte sa impeachment ni BP Sara. Kasi ito ngayon, nagkagulo ng Pilipinas. Kailangan magsalita na tayo. At ngayon, tagal ko na ito pinanood yung mga araw-araw kasi ako nanood ng mga kaganapan doon. Kasi sa tingin ko, yung impeachment ngayon ni BP Sara, parang wala sa procedure. Walang due process. Siguro may invalid ito. Kasi ang procedure kasi sa impeachment, sa unang file nila, kasi apat na final nila for impeachment ni Sara. Yung 1, 2, and 3, dapat inaksyonan nila agad kung gusto nila ma-impeach si Sara. Kasi sa procedure kasi 10 session days pinagdebatehan pa yun within 60 days. Dapat naka-follow sila dun sa procedure. 10 days session lang, tapos maximum of 60 days. Pagkatapos doon, i-forward doon sa Community and Justice. Kaya lang, hindi nila forward doon. Akala ko, pinatay nila impeachment kasi tagal na 2 months. 2 months, ang ngayon bumalik. Pero yun pala, baka yung iba sabi nila, diversional tactics ang dahil sa issue sa national budget. Ang ngayon, finurward nila agad. So, pero wala sa proseso. Kasi yan lang, follow tayo sa constitution yung due process of law. Kasi nakalagay doon sa Bill of Rights, in 1987 Constitution, in Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Wala sa kanila yun Kaya, wala. Malabo ma-convict si Sara kasi wala sa process. Sinuway nila yung Constitution. Kasi, akala nila manaig sila kasi nasa kanila yung power Pero sa tingin ko, invalid yun kasi kahit ordinaryong tao, alam nila wala sa proseso. Dapat doon, ginawa nila, team decision, pinaward sa Community and Justice, pagkatapos balik doon sa speaker, tapos mag-voting pa doon, ang 1/3 congressman, yung nila, pag makuha sila ng 1/3, so qualified na yun. Pwede na yun i-file na impeachment. So nakakuha sila ng 215 congressmen. Nagpirma doon. Pumima sila. Pero sabi nila may kapalit. Pwersahan Aywan ko, totoo ba yun? 150 million bawat isa. 25 million for AKAP or TUPAD. 25 million for AKAP. 25 million for TUPAD. And 100 million for infrastructure. Sabi nila doon. Marami rin lumalabas na congressman, kumanta na Kaya, wala sa ayos ang proseso. Finoward agad. Pag likom nila ng 215
congressman, ti-transmit agad sa Senate. Pagdating sa Senate, kasi sabi nila, mga prosecutor sa congressman, pag matransmit na yun, shall we proceed na? Yung may sinabi sila doon, shall forthwith. Ang ibig sabihin na do it immediately. Pero hindi nila ginawa yun. Kasi sabi ni Senator Escudero, huwag nyo kami pilitin. Ano akala namin sa amin? Yun ang sinabi ni Escudero. Marami kaming ginagawa. So, yun. Nagalit yung mga congressman, mga prosecutor sa congressman. Bakit daw dinidili? Dapat pag-transmit na 1 week, dapat may pre-trial na. Pero di baliwala ni Senador Escudero kasi ayaw nila ma-impeach. Siguro sabi nila, kung ano, ang tawag doon, off na nila eh. So kailangan i-forward tuloy sila sa June 2. Ayun naman mga kongreso, bakit daw abot pa ng June 2? Malayo, masyadong malayo. Parang wala na sa constitution doon kasi hindi nila finalo yung sa Article 11, Section 3 or 4, once ma-transmit shall be proceed or forthwith. Kailangan na pre-trial agad. Pero sabi niya wala na, bakasyon na sila eh. Sa June 2 na lang daw. At bagong balita na naman kanina, doon naman daw after suna ni Presidente. Ayun lang. Pero sa tingin ko, parang wake na. Kasi may bagong senador at saka congressman. So, ewan ko kung matuloy ba yun. Parang weak na yun pagdating sa Pero pag tumawag yung special session ng presidente, wala silang magawa yung Senado. Kaya lang, sabi ni PBBM, hindi na siya magpatawag ng special session. Kasi sinabi niya noon, ayaw na may impeachment eh. Pero ewan ko, parang kayo na maghusga doon. Ayaw niya, pero pirma yung anak niya, number 1 pa eh. Pero ngayon, after suna daw, wala na. Junto nga, sa Junto, pagdating sa Junto, pag ituloy nila yun, wake na yun. Kasi ibang tao, posible, tao ng allied, Duterte allied na yung siguro papasok eh. Yung sabi nila. Pero ayun lang. Yun lang. Nakimarites din tayo eh, sabi nila eh. Pero yun ang karamihan. Kaya yung impeachment nila, sa tingin ko invalido yun. Posible invalid. Kasi yun ang mga sinasabi ng mga legal expert. Lalo na kay Attorney Torion. Attorney Torion is my legal counsel. Legal counsel ko yan. At the same time, legal counsel din ni Pastor Kibuloy. Okay? Kasi advice tayo sa kanya kasi marunong yan. Expert yan sa pagdating sa kaso-kaso, yun, magaling yun. Kaya ngayon, pakinggan natin yung mga mensahe niya
kay Sara Duterte din for impeachment with Attorney Trion with Manuel Secretary Manuel Piñon. Ayun ang programa nila. Take lang natin eh. Okay? Kinan. There was malice Yes. in not submitting the 3 earlier complaints To the Committee to on the Justice. Committee on Justice. Yes. Because of Francisco versus House of Representatives. Ayun. Kasi kung i-final nila yun, hindi nila ma-file tong number Yes. 4. Yes. Okay. Oo. So, para sa'yo, deliberate Deliberate yun. na hindi ni-refer sa Committee on Justice Yes. para ma-file itong pang-apat. Yes. Number 2 point mo, assuming na tama yung proseso sa first step na yun, Itong pang-apat naman, walang due process. walang due process. Oo. Kasi, Diretso lang nila file. Wala nga proper verification, boss. Hindi nga nila nabasa. Diretso na nila. Blitzkrieg. Di ba, merong filing? nagsasabi na dapat daw sa ganitong impeachment proceeding, dapat daw viva voce ang By roll call. Roll call. Actually, that's section 30, section 13 of the House Rules. Pero, in-studyhan ko yan, yung vote by roll call applies only to the first 2 modes of filing. Yung individual yung mag-file at saka yung House member mag-file sa determination after ng Committee on Justice determination, tapos i-determine nila yung 1/3 vote, yun House roll call yun. Silent ang rules nila kung 1/3 requirement. Pero according to Francisco versus House of Representatives, again, in relation with Gutierrez versus House of Representatives, kailangan yung due process requirement. Alright. So you're saying that by ignoring due process, merong legal basis ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na i-question sa Supreme Court at ipawalang bisa yung... Yes. I am excited to argue there if I will be given the chance to do that, no? Because really, this is a case which has an impact on the future of our nation. And if this case will be argued in the Supreme Court, I think there is a high chance that we will win, no? Kasi the manner of filing also and the timing of the filing also smacks of malice and bad faith, no? And the non-entertainment of the 3 previous complaints, precisely to avoid the 1-year bar rule, is really an act which is a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, which would operate now the expanded concept of certiorari jurisdiction under the 1987 Constitution. Wow. So, assuming that nasunod yun, palpak pa rin pala sa Senado. Palpak pa rin, boss. Oo, palpak pa rin. So, siguro sinadya yan ng kung may kapal ni Allah subhanahu wa ta'ala, boss. Oo. Na siguro, ang lamang nila, siguro, no, marami silang pera. Dami nilang pera. Pero, siguro, once you have so many resources, di ka na makapag-isip kasi akala mo kaya lahat ng pera. No? So, pero, ang nakikita ko po dito, ang dami pong butas. Okay. And saka sir, we can even discuss the merits. Why? Because sub judice rule applies to court proceedings. This is a case which affects the entire nation. And this is a political process. So therefore, the people have the right to discuss even the merits of the case. Since binuksan mo yung pintuan na yan. Yes. Oh, Okay, very good. Yes. Since binuksan mo yung pintuan na yan, wala pa lang sub-judice Wala rule lang sub na judice rule mag-cover dito. sa mga bagay-bagay natin. Yes. Okay. Oh. Could you please tell our listeners and viewers, ano yung mga kaso na itinalo na against Vice President? Yung sa nabasa ko lang yung sa ma-remember ko lang, no? Yung attempt daw in the killing, Assassination. Assassination, and then, yung sa life daw ng President, ng First Lady, at saka ng House of Representative Speaker. Tapos, more on the funding, 150 million pesos. At saka yung extrajudicial killings daw ng Presidente kasi somehow involved daw siya doon. Yun po ang maalala ko doon sa mga complaints. As to the, what you call this, yung
um, at yung threat daw to the life of the, what you call this, of, I think they filed a case. They filed a case against the vice president, no? Okay, Mm. yung Mm. curious na ako, Mm. yung isa sa mga grounds na ginamit nila in filing the impeachment, Mm. yung daw paggamit ng intelligence fund na magkano yan? 50 million. 150 million. Mm. What is your interpretation and view on that issue? Well, that is a premature case. A premature case simply because of the fact that this matter is still under the jurisdiction of the Commission on Audit. Pursuant to the audit function, especially the post-audit functions of the Commission on Audit. And as a matter of fact, if my memory serves me right, Vice President Duterte was required to submit data in order to justify such confidential funds. And ngayong February pa, mag-expire yung right to explain, no? Kasi pag makareceive ka ng notice of disallowance po, Yeah, I know. oh, Because, diba, madami nating kaso niya nun. Oo. Hindi yan ibig sabihin na criminally liable ka na. You have the right to contest the factual basis of the notice of disallowance. And if it maintains, you even have the right to go it up. Yeah. Raise it. in fact, kung notice of disallowance lang, pwede mo ibalik yung pera eh. Oo nga, pwede rin. Oo. So, pwede mo rin i-question. Pwede mo i-substantiate na, uy, ito yung mga resibo, ito lahat. Oo. So, kaya nga, when you file a complaint based on this, na nakakuha pa, premature po yun. No? Kasi it is still under the audit functions of the Commission on Audit. Yun po ang masasabi ko doon. So, ang tingin mo yung basis, yung grounds for the filing of the impeachment, Politically motivated. political. Na no other reason except to, kasi nga, alam mo ganito, bakit gagawin nila yan? Parang namasuls dagat ba? Uy, makaigo rin tayo. Oh, di ba? We should try this kasi tayo pang nasa gahom. Tayo pang nasa power. Oh, yan. So, i-try talaga natin ito kasi may Arnold versus Nazareno and there is this view that trial in the Senate shall proceed forthwith. Oh, so immediate yan. Ganun siguro yung pag-explain sa mga congressman. At saka, if the reports are true, meron kayong 150 million. Ito sa IX. Ito. Laking pera yun, boss. 150 million. Labi. Hindi pa ako nakakita ng ganong kalaking pera. No? So, hindi ko sinasabing totoo yun. Pero ang daming mga lumalabas. So anyway, ang punto na pinag-uusapan natin dito is may tanong ko sa iyo. And please be honest with me. Yes, sir. Kung halimbawa, totoong ginawa ni Vice President Sara Duterte yung mga ina-accuse sa kanya, pero nag-declare siya na hindi tatakbong presidente, palagay mo kaya i-impeach siya? Hindi. Hindi siya i-impeach kung nag-declare siya hindi siya tatakbong presidente. Kasi kung ma-impeach kasi siya, boss, ang mangyayari kasi wala na tayong vice president. So, what would operate now? The Constitution. Alam mo ang mangyayari? The president may now choose any of the senators, Including Martin Romualdez. Yeah, including Martin Romualdez. Oo. And then it will be decided by the Senate voting separately, majority vote lang, and Congress voting separately, majority vote lang. O Vice President si Romualdez. So, yun ang kanilang yun siguro ang kanilang plano. Baka maging totoo, yun. So, pero the people, nanonood po ang tao. So, tingin ko, doon nga sa amin sa Davao del Sur, yung aking kaibigan ko man yun, yung kanyang mga poster, tinanggal dahil sa galit ng mga tao. Kasi, sobra na, grabe na ito. And we should speak out, even if they are friends and even if my wife is telling me not to talk about it, but I should talk about it because this is a matter of national concern. Alright. So, mag-recap tayo. Number one, yung pag-file ng impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte was rushed. Blitzkrieg fashion. Blitzkrieg.
giras, no? Minadali. Okay. Number 2, sa punto mo, no? And you explain this very well, hindi sumunod sa proseso. Number 3, yung Senado, wala ng oras para i-tackle itong impeachment case nato sapagkat babalik sila ng June 2 and then they only have about 12 days of session days. No? Number 4, sinasabi mo na hindi ito itatackle ng next Senate because citing, what provision was that? Depende sa kanila kung itatackle nila, pero they have to set their own rules of procedure. So necessarily, kung itatackle nila, it has to be filed again. Kung i-file again nila, 1-year bar rule will operate. Alright. So ang sinasabi mo is whatever is the scenario, it looks like itong impeachment case na ito is all Show. fireworks. Yes. Pero baka kung hindi tayo magmamasid and we will not fight for our rights, baka i-railroad. Kaya nga, we have to speak up. Alright. Very good. So mga kaibigan, sa nakalipas po na 55 minuto, ay napag-usapan po natin yung isang mahalagang. Okay, mga kaibigan, no? Yun ang explanation nila. Baka daw i-railroad. So pag i-railroad nila, so talagang sa tingin ko parang gagawin nila yun eh. Gagawin nila yun pag i-railroad, so wala tayong magawa. So kanila na yun. Baka matamaan si Sara sa impeachment. Kasi power nila yun eh. Pero yun nga, sabi ni Atty. Torion, ano daw, wala sa procedure or no due process of law. So kailangan talaga. So ang conclusion niya, invalid. So politically motivated. So ituloy natin mga kaibigan. Attorney, so ang ano na nga talaga, paano? Kung hindi tayo magmamasid and we will not fight for our rights, baka i-railroad. Kaya nga, we have to speak up. Alright. Very good. So mga kaibigan, sa nakalipas po na 55 minuto, ay napag-usapan po natin yung isang mahalagang issue na gumugulo sa isipan ng ating mga taong bayan. So sa mga nakikinig po ngayon, and I'm basing my conclusion on the analysis of the legal expert here, Dean Israelito Torion. Ang sinasabi niya is etong impeachment case na to is politically motivated. It did not follow procedure. And even if it followed procedure, it will face the problem of the lack of material time within which the current Senate will be able to tackle it. And dahil magtatapos na ito, ang Senadong ito, they will have to set their own rules and the impeachment will have to be refiled again, which then will be covered by the 1-year bar rule. Ibig sabihin, for the next 12 months, ay hindi pwedeng filean ng impeachment si Vice President Sara Simongan Duterte. Yes po. But assuming na lahat nasa proseso, assuming na nag-succeed sila in convicting Vice President Sara Duterte, ano ang mangyayari sa kanya? She will be removed from office and disqualified to hold any other public office. So yun din ang isang purpose. Kung makatsamba sila, kung mag-succeed sila, hindi na makatakbo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Kaya kailangan i-educate natin yung mga tao
dapat alam ng mga tao kung tama ba ito o hindi kasi napaka mali po itong proseso na ito, napaka irregular po kasi ang punot dulo nito ay ang effect kasi ng impeachment, removal from office and disqualification to hold public office in the future. So yun po ang magiging So you agree with me that itong nangyayari ngayon ay positioning to for 2028. 2028? Yes, clear as the sky. Talaga. Positioning for 2028. Positioning for 2028 po. Alright. So mga kaibigan, pasensya na, hindi po ako makapag-shout out ngayon kasi sobrang dami. Okay. Yun ang sabi ni Attorney Turion, mga kaibigan. Kaya, tayo. Maging alert tayo. Kailangan i-voice out natin para hindi nila kailangan hindi ma-railroad yung tinatawag nila. Kasi pag na-railroad yun, ayun, baka ma-impeach si Sara. Kasi ginagamit na nila yung yung power nila. So baka bukas, hindi natin alam, baka bukas magpatawag ng special session si Marcos para madaliin. Kaya alerto tayo mga kaibigan. So hanggang dito lang tayo. So next time sa Facebook ko, kindly follow and subscribe my YouTube channel, Dingskit channel, and my Facebook, Relox. Okay? Maraming salamat.